May crush ka ba ngayon? May tao ka bang gusto? Kasi kapatid, pag-uusapan natin ngayon kung ano-ano ba yung mga bagay na nakakapag-turn on sa crush mo. Bagay na kapag meron ka, magugustuhan ka niya, mapapansin ka niya, mapupukaw mo yung atensyon niya. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga bagay na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Dario Pimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inahan. Well, hindi na natin paliliguin pa kapatid. Ang unang-unang bagay ngayon na napapansin ng mga taong posible mong magustuhan o posible maging parte ng buhay mo ay yung non-verbal flirting nyo o yung mga bagay na hindi mo kailangan banggitin o sabihin bagkos ina-akto mo para mapansin ka nila. Halimbawa kapatid, yung mga simpleng pagngiti mo ng maganda sa kanya, yung pag-maintain mo ng eye contact sa kanya. Halimbawa sa mga kalalakihan, yung pag-flex ng muscle, yung pag-brush yun ng hair nyo kapag nandyan si crush, diba? Yan yung mga simpleng bagay na posibleng makadraw ng attention nila. Yan din yung mga posible ring mag-turn on sa crush mo. Ikalawa, yung pagkakaroon natin ng sense of humor. Usually kasi kapatid, yung unang mapapansin ng mga tao sa paligid ay yung kung paano ka makisama sa iba, di ba? Kung isa sa mga taong magaling magpatawa, magaling magpakita ng sarili nila sa pamamagitan ng mga jokes na nababanggit nyo, yan yung unang mapapansin ng mga tao. Gusto nyong makapansin sa inyo. Yung pagkakaroon ng sense of humor ay isa sa mga bagay na malaki ang advantage kapag ka meron ka. Kaya kapatid, kung meron kang sense of humor, plus yan, magugustuhan ng taong gusto. Ikatlo, yung emotional intelligence. Nowadays, hot topic yung emotional intelligence kasi maraming mga tao ang napapansin nila na yung partner nila ay walang ganitong quality, di ba? Yung walang emotional intelligence. Halimbawa kapag ikaw ay nagkaroon ng tough day, di ba? Yung nakakapagod na araw, stressful days kasi sobrang hectic ng schedule, sobrang dami pinagkagawa sa trabaho, di ba? Sa araw-araw, di ba? Maraming problema pumapasok, challenges sa buhay. Kapag ikaw ay merong emotional intelligence, instead na magbigay ka ng generic advice sa mga taong nakapaligid sa'yo, especially sa taong mahal mo, ang gagawin mo kung may emotional intelligence ka ay uupo ka, pakikinggan yung taong mahal mo at papakita ng empathy, di ba? Lahat yon ay parte ng pagkakaroon ng emotional intelligence. Yung alam mo at sigurado ka sa mga bagay na gagawin mo para matulungan talaga yung taong importante para sa'yo. Yung tipong nag-share ka pa ng mga same experience sa kanya, kung ano yung mga pinagdaanan mo, nalagpasan mo dahil sa ganitong paraan, di ba? Instead of giving them advice na generic na. O halimbawa yung lalagpasan mo rin yan, yung mga naririnig na nila sa mga magulang nila, di ba? Kasi pag meron kang emotional intelligence, mas gugustuhin ka nilang makasama, mas gugustuhin ka nilang maging parte ng buhay nila kasi alam nila at ramdam nila na naiintindihan mo talaga sila. Okay? Kaapat, yung pagiging unique at pagiging authentic natin. Siyempre, lahat ng tao merong uniqueness. Ikaw, alam mo merong ang bagay na nagpapaangat sa'yo bilang ikaw, di ba? Halimbawa, alam mo sa sarili mo na magaling ka kumanta. Yan yung mga bagay na posibleng maging ahead ka sa iba, di ba? Magaling kang humawak ng instruments, di ba? Yung mga passionate kang gawin, di ba? Yan yung mga bagay yung kapatid na pwedeng maging unique qualities na meron. At yun kapatid yung mga bagay na posibleng makapag-turn on sa taong gusto mo para mapansin ka nila, mabigyan ka nila ng attention at makuha mo yung loob mo. At ang ikalima, yung ikaw mismo yung gagawa ng first move. Nowadays, usong-uso yung mga nagre-risk, di ba? Yung tipong nakikiligin nila ng gusto yung mga kababaihan. Pamamagitan ng mga qualities na meron sila. Halimbawa, yung pagwapuhan niya, yung kagandahan niya, di ba? I-leverage niya yun para magustuhan mo siya. Okay naman, halimbawa kapatid, yung ipapakita mo ng confidence mo kapag ka inaalok mo sila na may pag-date sa'yo, makisama sa'yo, samahan ka, di ba? Yung ikaw mismo, kapatid, gumagawa ng hakbang para mapalapit sila sa'yo. Kasi nowadays, di ba, kapatid, sobrang dami ng tao yung mahihain, di ba? Yung halos, pwede na nga nila sabihin yung sarili nilang nonchalant or introvert, di ba? Kaya advantage para sa atin yung
magkakaroon ng lakas ng loob, confidence na maging una, di ba? Kasi malay mo, marami talagang tao yung nagpaparamdam sa kanya na gusto talaga siya o mahal talaga siya, pero bihira yung nag-go further than that. At malay mo, ikaw yun. Kaya yan yung una niyang mapapansin doon sa'yo. So I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng idea, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din yung video para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi na-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagyan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kayong kapatid. And God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken